nagkaroon ng investigador, naisip ng GMA na bukod sa pagbabalita, mas laliman pa yung impormasyon at balitang ipinararating sa tao. Kaya yun, nagkaroon na ng programa na ang pangalan, Investigador. Magandang gabi po, ako si Mike Enriquez, ang inyong investigador. Titiyakin po namin na walang salaring makakatakas. Noong araw, ang investigador, Miyerkules, hating gabi na, ganun nag-umpisa ang investigador. Mga raid, mga hinuhuli na mga lumalabag sa batas. Ito, pasipit to. Mga hindi gumagawa ng tama, mga nanloloko, Who am I? Who am I? Ako! God of Honor! mga nangaabuso, ginagawa pa rin yun ng investigador. Tapos isang araw nagdesisyon ng pangasiwaan ng GMA na isa yung papawid na ang investigador pag Sabado na, alas 6 ng gabi. Yung tinatawag sa telebisyon na prime time na. Si Rose sa NBI. Kaya lang ngayon, medyo tumaas na ang antas ng pag-uulat at pagbabalita at pag-iimbestiga ng investigador. Meron diyang mga istorya at mga inimbestigahan tungkol sa mga tiwaling mga kawanit opisyal ng gobyerno. Halimbawa, yung tinatawag na lifestyle check. At yan, di natin tatantanan yan. Meron na ngayon tayong pagtalakay sa mga tinatawag na mga pambansa o national na mga issue. Meron mga special na pagtatanghal tulad ng tungkol sa kahirapan, tungkol sa dugyot, tungkol sa kung tapat ba ang Pilipino o hindi. Yung pobreng Pinoy ay yung mga napipilitan magbenta ng mga iba't ibang bahagi ng katawan nila para lang maitawid ang sarili nila sa kahirapan, sa gutom, pati na nung kanilang mga mahal sa buhay. At hindi ko makakalimutan yung kwento ng isang lolo na sa edad 60 o 70 na napipilitan pa rin araw-araw na maghanap na mapapagbentahan niya ng panandaliang aliw, ng kanyang laman, ng kanyang katawan. At kung hindi siya makakakain. Yun ang mga imahe at mga storya tungkol doon sa episode na yan na hindi ko makakalimutan. Yung episode o pagtatanghal na ang pamagat ay One Tanga ay isang pangmulat ng mata natin na dati hindi natin pinapansin masyado. Doon sa One Tanga, natuklasan ng investigador na ganun palang kalalim at kalawak, kaseryoso, ganun palang kagrabe, ganun palang kasama ang kalagayan ng edukasyon at ng kaalaman o knowledge ng mga Pilipino. Anong pambansang ibon? Harap! Adar na? Uwak ba yun? Ano pong pambansang prutas? Santol, bayabas. Ay hindi, Tagalog pa, English wala yun eh. Ano ang kapital o kabisera ng Pilipinas? Before ngayon, Ayun. Quezon City. Ano, Luzon? Mindanao. Mindanao. Japan. Ang pinakamatindi at pinakamahirap makalimutan na bahagi ng espesyal na pagtatanghal ng investigador tungkol sa kapulisan ay yung kuha na aktwal ng investigador sa isang pulis na ang pangalan ay Kitebes. Kuhang-kuha sa kamera ang paghitit niya ng shabu, ng naka-uniforme. Yun ay personal kong dinala sa pamunuan ng PNP. At doon mismo, yung mismong araw na yun, ay nagkaroon ng aksyon. At dahil doon, nagpunsod yun ng isang pambansa at malawakang drug testing ng lahat ng pulis sa buong Pilipinas. Dahil nga sa klase ng mga reklamo at mga daing na inilalapit sa investigador, merong mga tinatamaan, merong mga sinasagasaan, mga taong makapangyarihan, mga taong nasa mga matataas na lugar. At dyan na pumapasok ngayon yung mga banta. May banta sa buhay, may banta sa seguridad, merong mga nagdidemanda, merong mga nagrereklamo. Ang pinaka-importante yung nagagawa ng investigador ay nagbibigay siya ng pag-asa doon sa mga nawalan na ng pag-asa. Doon sa mga nawalan ng pag-asa na mabibigyan sila ng katarungan,
na mabibigyan sila ng tulong ng iba't ibang mga institusyon ng lipunan tulad ng halimbawa, mga pulis, mga korte, mga iba't ibang tanggapan ng gobyerno, ng simbahan, ng kanilang samahan, ng kanilang komunidad, yung iba nga ng kanilang sariling pamilya. Nabibigyan sila ng pag-asa. Alam nila, pag lumapit sila sa investigador, kahit papano may makikinig sa kanila at merong lubos na tutulong sa kanila.